Magandang umaga po mga kapatid. Sa araw na to, tayo po ay narito na sa huling linggo ng buwan ng Mayo. Napakabilis ang ating panahon at sa sunod na linggo ay June na. So, kalahati na sa isang taon na hindi na natin na malayan na 6 na buwan na pala, no? So, sa umagang ito, ang ating message ay tungkol pa rin sa buhay ng tao o sa kamatayan ng tao. Kung naalala ninyo na meron tayong tanong, iniwan ko sa inyo, kung naalala ninyo yon na ating mabasa sa Juan 11, versikulo 25 hanggang 26. Ito ang sinabi, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. 26. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Ito ay isang tanong ng ating Panginoong Hesukristo doon kay Marta. Nung siya po ay pupunta sa tahanan nila ni Marta sa Betania upang puntahan si Lazaro na matagal nang namatay, 4 na araw, at gisingin niya doon, muling buhayin niya, at ito ang tanong niya doon kay Marta. Sinabi niya sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Sa 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamatay kailanman. Naniwala ka ba sa sinabi ko, Marta? Ang nangyari dito, nabuhay muli si Lazaro 4 days after. Nung nabuhay si Lazaro, daming tumanggap sa kanya at ang mga salita niya ay naunawaan ng mga tao dahil nakita nila yung mga miracles na nagawa. Dahilan na ang mga tao tumitingin talaga sa mga miraculous na pangyayari sa paligid at nakita nila, sila'y naniwala na si Kristo talaga ay anak ng Diyos, pinadala dito sa mundong ito ng ating Diyos na sa langit upang iligtas tayo galing sa kamatayan. So si Lazaro nabuhay muli at may sinabi siya sa 26, sino mang nabubuhay, ibig sabihin tayo, sino bang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniwala ka ba? Naniwala ba tayo na hindi tayo dadaan sa kamatayan? Or we can escape death? O hindi na tayo mamatay? Hindi lang maiwasan, kundi hindi na mamatay. Naniwala ba tayo? Ito ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Ulitin ko, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniwala ka ba sa sinabi ko? Sagot ni Marta. Sumagot siya, opo, Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo at naniwala kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, na naparito sa daigdig. So, malinaw, maliwanag ang sagot ni Marta na siya po ay naniwala sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang tao ay mabubuhay. Mga kapatid, parang imposible, no? Kung isipin natin na hindi na tayo mamatay, na pag-aralan natin sa nakalipas na linggo na ang tao mamatay talaga. It is appointed unto man wants to die and after that judgment. So mayroon talagang panahon nakalaan sa tao na siya ay mamatay. Pero bakit sinabi niya dito na kung tayo po ay may pananampalataya sa Kanya, hindi na mamamatay? Paano natin ito pag-aralan o mabigyan ng solusyon na sinabi niya hindi na mamatay, tapos may sinabi na ang tao mamatay? Punta tayo sa history, no?
history sa buhay ng tao, makita natin yan sa Genesis, na ang tao, nung nilikha ng Diyos, ay binigyan ng buhay na walang katapusan. Wala sa plano sa Diyos na ang tao mamatay. Kaya ang tao talagang hanggang katapusan ng mundo, no? Lagay natin katapusan ng mundo, na hindi talaga siya mamatay. Wala sa plano sa Diyos na ang tao mamatay. Umabot sila sa mahaba na mga taon, katulad kay Adam. Si Adam or Adan, umabot siya ng 930 years old. 930. Ito ibase sa Genesis chapter 5. No? Hindi na natin pakita sa screen. So basahin na lang niyo sa inyong mga Bible sa Genesis chapter 5. Yun ang nakarecord doon, yung mga edad ng mga tao noong unang panahon. Simula kay Adan, 930 years old siya, namatay. Si Seth, ang kanyang anak, umabot siya sa edad na 912. At si Enos, na anak ni Seth, namatay siya 905 years old. At yung anak ni Enos, si Kenan, umabot din sa edad na 910 years old. Din si Kenan, mayroon siyang anak na si Mahalalel, umabot din ang kanyang edad na 895. Din ang anak ni Mahalalel, si Jared, umabot din ng 968 years old. Din si Enoch, umabot din sa edad na 365. Hindi siya namatay. Kinuha siya ng Diyos. Ang tawag sa ibang talata sa English, missing. Nawala, hindi na nakita. Walang record na si Enoch ay namatay. Pero meron siyang anak, ang kanyang anak si Matusalem, or sa English, Methuselah. Si Methuselah ang pinakamahaba na edad sa record ng Biblia. Namatay siya sa edad na 969. 969 ang kanyang edad. Almost 1,000 years old. Isang taon na lang, no? Mga ilang taon na lang na aabot siya sa edad na 1,000. Ang haba, 969. Din meron siyang anak, si Matusalem o Methuselah, si Lamech. Si Lamech, ang kanyang edad ay 777 nung siya ay namatay. Mahaba rin. Din si Lamech, meron siyang anak. Yung anak niya, yung makita natin sa record na kilalang kilala dahil ito ay si Noe. Si Noe ay may edad siya nung siya ay tinawag ng ating Panginoon. Ang kanyang edad ay 500 years old. Nung siya ay inutusan ng Diyos na gumawa ng barko o arka. 500 years old siya. Nang after sa baha, kasi nangyari ang baha, mahigit 100 years, or more than 100 years, more than 1 year, more than 1 year ang baha, at si Noe ay nabuhay pa, hanggang siya ay nakaabot pa ng 350 years, nadagdag sa kanyang edad na 500 nung tinawag siya. So total, 950 years old nung namatay si Noe. Ang haba ang kanilang edad. So nakita ng Diyos sa Genesis chapter 6, verse 3, tingnan natin kung ganoon pa rin ang haba ng edad ng tao. Nakita sa Diyos, ang mga tao ay masama, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, kaya ang nangyari, pinababa niya ang edad ng tao. Pinaiksian ang edad ng tao. Life of man shortened on that time. Sinabi ng Panginoon, then the Lord said, my spirit will not contend with man forever, for he is mortal. His days will be 120 years. So 120 years
old na lamang ang edad. So, mayroong lifeline. So, may hangganan ang tao. Binago ng ating Diyos ang kanyang lifeline, yung buhay niya. Kasi hindi na niya pwedeng pahabain pa kasi ang tao makasalanan. So, hanggang 120 years old. Sa tingin natin, kaya ba natin to? Kaya. Kasi sa Pilipinas, kung buksan ang inyong mga cellphone o sa laptop, tingnan niyo sa YouTube, the oldest person living in the Philippines, makita niyo mayroon tayong dalawa. Hindi natin alam kung na-approve na sa Guinness World Record yung dalawang mga Pilipino na mahaba na ang kanilang edad. Yung isa, babae, taga Visayas, noong 2019, last year, buhay pa siya, isinilang siya noong 1897. Yung isa naman, dito sa Luzon, isinilang siya noong 1901. So, medyo mahaba na kanilang edad, mahigit 100 na ang kanilang edad. So, kaya natin na makarating sa edad na 120. Kaya nga nung unang panahon, pinababaan ng ating Panginoon na 120 na lamang, di kaya yun. Pero kailangan tayo na mag-ingat. Paano makarating sa edad na 120? Mag-ingat tayo. Una, na ating gagawin, siyempre manalig tayo sa Diyos. Kasi sabi dito, upang hindi tayo mamatay o makarating tayo sa lifeline na binigay ng Diyos sa tao, kailangan tayo na mayroong pananampalataya. Mamaya, pag-usapan natin yung pananampalataya kung ano yun. Lahat na pamaraan, laging binabanggit yung pananampalataya o faith o pananalig natin sa Diyos. Pero bago tayo pupunta roon, pag-aralan muna natin yung ating physical. Ang ating physical na katawan ay galing ito sa alikabok o sa lupa. So, ito po ay babalik sa lupa pagdating sa 120. Pero minsan, yung iba hindi makarating sa 120 dahil siguro hindi nag-iingat, lalo na sa panahon natin ngayon na lahat ng mga pagkain natin, mayroon na mga chemicals, hindi na organic, mayroon ng mga medisina, kaya nakasama sa ating physical na katawan. Maraming nagkasakit dahil sa pagkain. Sabi nga ng ating Department of Health na ang mga sakit, karamihan galing sa ating mga kinakain. Minsan kasi hindi tayo nag-iingat kahit ano-ano na lang kakainin natin. Pag kumain tayo ng mga pagkain na nakakasama sa ating katawan, magkasakit tayo at madali tayong mamatay. Pag may sakit ka na, napakahirap, lalo na sa ngayon na panahon, kailangan na mag-ingat tayo sa mga pagkain. Pagkain na puno ng mga vitamins, vitamina, para ang ating katawan malakas at malusog. Hindi natin pasobrahan kahit ano-ano na lang kakainin o inumin. Kailangan tayo mag-ingat sa ating mga kakainin at saka ating inumin. Maraming mga tao sa ngayon na hindi nila iniisip. Basta makita yung pagkain, kain na. Sa Bible, sa Old Testament, kung ating basahin sa Leviticus at saka Deuteronomy, mabasa natin doon na ang mga tao nung unang panahon pinagbawalan sa mga pagkain na hindi kaaya-aya sa katawan ng tao. Meron silang mga bawal doon eh. Sa Leviticus at saka sa Deuteronomy, mabasa natin yun, may mga pinipiling pagkain para hindi sila magkasakit. Karne, bawal yung karne. Pinakain, pero bandang huli, pinakain na rin sila. Pero nag-iingat sila. Sa atin ngayon, maraming mga tao hindi nag-isip sa mga pagkain na kung ito ba ay nakabubuti sa ating pisikal na katawan. Karamihan sa ating pagkain nagdala ng mga sakit dahil hindi tayo nag-iingat kahit ano lamang. Sunod, yung ating pagpahinga.
kailangan yung pagpahinga natin ating ilagay sa ating isipan at puso na dapat makapagpahinga ang ating physical na katawan. Sa ngayon, wala problema kasi nagka-quarantine tayo. Nandito lang tayo sa ating mga tahanan at mahaba yung ating pahinga sa ngayon na panahon. Maraming oras na tayo po ay nakapagpahinga sa ating mga physical na mga katawan. At sa pagpahinga sa mga ilang mga oras, sabi ng mga doktor, kung maari, aabot tayo ng 8 hours sa bawat gabi o tulog natin, 8 hours. Pinaka mababa, 7 hours. Yun talaga ang tama. Kaya mahaba ang buhay nila noon dahil sila po ay hindi stress. Hindi sila napapagod. Sa ating ngayon, ang mga tao sa ating henerasyon, pagod na pagod. Very tired, very stressed. Dahil hindi nila iniisip, hindi nila iniingatan ang kanilang mga physical na katawan. Hinahabol natin na tayo po ay makakain ng mga masasarap na pagkain, kaya laging nag-overtime sa trabaho para kumita ng malaki, makabili, makapasyal. Yun ang tinitingnan lamang ng tao, yung kanilang physical na katawan. Sabi ng Bible na dapat ingatan ang ating physical na katawan dahil ito po ay templo ng Diyos. Itong katawan natin ay sa Diyos ito. Siya ang naglikha, siya ang may-ari. Kaya ingatan natin, hindi natin abusuhan. Kasi hindi ito atin eh. Pinahiram lang ng Diyos sa atin sa 120 years lang hanggang 120. Kung makaabot tayo, karamihan hindi makaabot nga dahil hindi nag-iingat eh. So dapat tayo mag-iingat. Yung number 1 yung talagang pagkain, pahinga at sa mga inumin. Yung mga inumin natin, maraming mga nakakasira sa ating physical na katawan. Yung mga soft drinks, mga juice, ang daming sugar, so daming sodas. So kailangan tayong mag-ingat sa mga pagkain sa panahon natin ngayon. So, hahaba ang buhay. Sinabi dito sa Bible na noon umabot ng 969 si Metusela, pero pinaiksian ng Diyos hanggang 120 years old na lamang. Kayang-kaya natin to. Kaya natin na maabot natin yung 120 years old. So, kailangan mag-ingat, pagkain, pahinga, pag-inom, mga inumin, at siyempre huwag magpagala-gala para hindi mahawaan ng mga sakit at maglinis. Yung paglilinis, kailangan din yun. Number 1 yun para hindi mahawaan tayo sa mga bakterya o sa mga virus na yun. Kailangan malinis. Mayroon kasi ba, cleanliness is next to godliness. Di ba? So, dapat huwag nating kalimutan yun. Ngayon, dito na tayo sa sinabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 11, verse 1 to 3, tungkol sa pananampalataya. Kasi sabi ni Kristo, ng ating Panginoon, kung tayong nabubuhay ngayon, mirong pananampalataya, ay hindi na tayo mamamatay kailanman. We will live forever. What is faith? Ano bang pananampalataya? Sabi ni Apostol Pablo sa Hebrews 11:1, now faith is being sure of what we hope for, uncertain of what we do not see. Sa verse 2. Verse 2. This is what the ancients were commended for. Verse 3. By faith we understand that the universe was formed of God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. So, ang pananampalataya, faith is the substance of things hoped for. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero inasahan natin na mangyayari yun. That is faith. Yun ang pananampalataya na sinabi ng banal na kasulatan. So, faith is very important sa ating mga buhay, mga kapatid. Without faith, it is impossible to please God. So, ang pananampalataya talaga ay dapat nasa ating isip at puso sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Sa Tagalog, basahin ko sa bagong translation ng Bible,
Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakita ay mula sa mga hindi nakikita. So, yun ang pananampalataya. Napakahirap, no? Kahit yung isa sa mga apostol ng ating Panginoon, si Tomas, ay nagdalawang isip pa kung talagang totoo yung si Kristo na buhay nung pumasok doon sa upper room. So, sabi niya, hindi ako maniwala bukod kung makita ko yung mga sugat ng ating Panginoon. Nung nandoon na si Kristo pumasok, pinakita niya, sabi ni Tomas, "My Lord and my God." Hindi naman nagulat si Tomas. Doon na siya naniwala dahil nakita niya yung mga sugat. "Panginoon ko at Diyos ko." Sabi ng Panginoon, mabuti pa sa taong hindi nakakita kaysa nakakita nananampalataya. Ang ating pananampalataya ngayon sa mga bagay na hindi natin nakikita. At sinabi ni Apostol Pablo sa Hebrews 11:1-3, sa mga bagay na inasahan natin na hindi makikita, at ito po ay mangyayari. Ang pananampalataya, mga kapatid, meron ditong mga tatlong bagay na kadikit. Marami ito. Doon na ito pag-usapan natin tungkol sa plan of salvation. Yung mga lahat na mga partner, sabihin natin partner sa salitang pananampalataya. Yung mga malalim na mga part ng faith. Hindi lamang faith, yung salitang faith o belief, pananalig. Marami pa mga salita na medyo malalim na dapat gagawin natin. Unang malapit sa tinatawag na faith o pananampalataya, yung trust, pananalig, no? Trust sa English. So, yung trust, kung meron tayong pananampalataya, meron tayong pananalig. So, buo yung pananalig natin sa ating Panginoon. Buksan natin yung mga Biblia sa Galatia 3:26 hanggang 27. Galatia 3:26-27. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. 27. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. So, bilang mga Kristiyano na nasa Panginoon, tayo'y binihisan ni Kristo. Dahil sa binihis natin si Kristo, nagkaroon tayo ng pananalig sa Kanya. So, ang pananalig mahalaga sa buhay natin bilang tayo ay mga Kristiyano, mga kapatid. Sa ating napag-aralan dito sa Galatia, basahin ko sa Tagalog, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Napakaganda, no? Dahil sa ating pananalig sa Panginoon, tayo po tinawag na mga anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa Kanya. Ako po ay naniwala na yung nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon, tayo po ay magkaroon ng buhay. Sabi dito karoon tayo ng buhay. At sabi nga ng iba, yung binago na ang ating buhay, talagang malinis na ang ating budhi, malinis na ang ating pagkatao, dahil si Kristo na ang ating ibinihis. Sa sunod na mga madikit, no, o malapit na salita sa tinatawag na pananampalataya, yung ating assurance, no? Yung pag-asa, binanggit kanina,
Kung mayroon kang pananampalataya, may pananalig ka, at may assurance ka. Mayroon kang inaasahan. Minsan ang tao kasi hindi umaasa, naiinip. Sa tagal ng panahon, 2,000 years ago na, mahigit, sinasabi sa mga tagapangaral noon, mga apostol, na darating ang kaligtasan ng tao. Hanggang ngayon, wala pa. Hindi pa natapos ang sanlibutan. Mayroon nagsabi na baka ngayon na buwan, may rapture na dahil sa pangyayari sa COVID-19. Daming mga tagapangaral, daming mga preacher na nagsasabi, pero walang nakalam. Sabi ng Bible sa Matthew chapter 24, hindi lang natin ipakita sa screen, basahin na lang ninyo sa inyong mga Biblia. Walang nakalam kung kailan magkaroon ng rapture o darating ang Panginoon o katapusan ng mundo. Walang nakaalam. Hindi natin masabi this month, next year, o sa sunod pang mga taon. Wala nakaalam. Pwede mangyayari ngayon, bukas, wala nakaalam. Kundi ang Diyos lamang, ang Ama na nasa langit. Mga kapatid, assurance sa Gawa 17:24-31. Okay? The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands. So, ang Panginoon nagpakilala sa atin na siya ay siya ang creator, no? Sa lahat ng mga bagay. Sa 25, brother. And He is not served by human hands as if He needed anything because He Himself gives all men life and breath and everything. So siya ang lahat na nagbigay sa atin ng buhay at lahat ng nakikita natin at yung ating hininga binigay niya sa atin upang tayo ay mabuhay. Kailangan tayo ng umasa sa Kanya. Hawak niya tayo eh. Sabi nga ng iba, we are under control of God. God is in control. So, we have assurance sa ating Diyos. Diyos na ating tagapaligtas. Diyos na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Pangatlo, yung pag-surrender natin. Yung napakinggan natin ang salita ng Diyos at kung ano ang nakita natin na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga nagawa niyang mga himala, yung mga pangyayari sa unang panahon ng ating Diyos, dapat maisip natin na ito na ang panahon na ibigay ko todo. Give our best, give our whole body to the Lord. Sa 2 Corinto 5:1, tingnan natin. 2 Corinto 5:1. Now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built with human hands. So, kung surrender natin sa Panginoon ang ating buong katawan, sigurado tayo papasok sa kaharian ng langit. Kasi may hinanda ang ating Panginoon na bahay natin, hindi dito sa mundo, iiwanan natin itong mundo, mayroong ipinagkaloob sa Diyos, sinanda niya na langit na bayan na ating pupuntahan. Ang gawin lang natin ngayon, anong gawin natin? Sa Roma 12:1, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. In verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what is God's will, is His good, blessing, and perfect will. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon, nawa po, ay ating ilagay sa ating puso at isip yung pananampalataya
natin sa Panginoon. We have to trust God, expect the assurance of God, may pag-asa tayo, at we have to give our life unto God. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po sa patuloy mong pinagkaloob ang kalakasan sa aming physical na katawan, kalusugan, at ang aming spiritual na buhay, Panginoon, na patuloy mong ginagabayan sa araw-araw sa aming pamumuhay. At ang iyong banal na espiritu na nanahan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa lahat na pinagkaloob mo ang mga bagay na ito, Panginoon. Gabayan na po ang lahat ng mga kapatiran. Ingatan po kaming lahat sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan na matamo sa bawat isa sa amin bilang inyong mga anak, inyong mga pinili, inyong mga tinawag. At inaasahan namin lagi ang inyong pangako sa amin na kami po maligtas sa anumang kapamakan sa mundong ito, lalo na sa coronavirus, Panginoon, na narito sa mundong ito. Buong mundo ay napahamak sa virus na ito, Panginoon. Gabayan na po, ingatan na po ang lahat ng mga bansa, at lalo na sa aming bansa, Panginoon. Ang aming mga opisyal sa gobyerno, gabayan na po. Ang mga doctors, mga nurses, military na nasa front lines, Panginoon, gabayan na po. At mga po, inasahan namin na maalis itong coronavirus or COVID-19, Panginoon. In Jesus' name, maalis ito. In Jesus' name, mawala ito. Upang maibalik sa normal ang aming buhay at maibalik ang aming ekonomiya sa aming bansa, Panginoon. At magtamo kami ng kaligayahan, kasiyahan sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Kami po ay laging umasa sa inyo dahil ikaw po ang tunay naming Diyos, Diyos na makapangyarihan, Diyos na tagapagligtas sa aming kaluluwa at sa aming mga katawan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Pangalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen.